Magandang araw, sir. Sir, kung gusto mo nakaadikan ka o mas mabaliw sa iyo ang babae mo, ang isang bagay na dapat na ginagawa mo ay minsan magpapatalo ka rin sa babae mo. Okay? Pero hindi ibig sabihin nito ay kumbaga hahayaan mo siya na dominahin ka niya palagi. Okay? Minsan lang talaga. At gagawin mo lang ito bilang reward sa mga bagay na magaganda na ginagawa niya para sa iyo. Kung merong bagay siyang ginawa na sabihin nating napakabuti o napakasaya o sabihin nating napakaganda para sa iyo o sabihin nating isang buong linggo na nagpe-perform siya ng maganda para sa iyo. Let's say sa kaman, ginalingan niya o kaya sabihin nating nilutuan kanya ng masarap. Okay? Tapos sabihin nating isang buong linggo kanyang inaasikaso o inaalagaan ng maayos. Then, sa moment na ito o sa isang araw na pwede mong ibigay sa kanya ay pwede mong gawin ang bagay na ito bilang reward sa kanya. Okay, parang kasino yan o parang sugal na kung saan ay mas lamang yung talo niya pero minsan nananalo siya. Dahil tandaan ninyo, kung palaging talo ang isang tao sa sugal, ito ay hihinto maglaro dahil ito ay mabubuwisit at mababato. Okay? Pero gusto rin natin na may emotional turmoil at meron ding drama na nararanasan ng babae. At ito nga yung drama na gusto nating nararamdaman niya at yung emotional turmoil o yung inis o galit na nararamdaman niya ay dapat nararamdaman lang niya sa tamang timpla. Kumbaga, kung merong 7 araw sa isang linggo, then ibigay mo sa kanya yung 6 o kunin mo yung 6 na araw nito. Tapos ibigay mo sa kanya yung isang araw ng isang linggo na iyon, kung may 7 araw. Okay? Sa 6 na araw, ikaw ang dominante, ikaw ang masusunod, hindi mo siya susundin, iisnabin mo siya kung kinakailangan, isang beses lang kayo kung magkikita, okay? Pero pagka magkasama na kayo, kung sakali mang maganda yung performance niya o magaling yung ginawa niya para sa iyo, okay? Then, saka mo ngayon ibigay sa kanya yung isang araw o opportunity o sabihin nating winnings o sabihin nating panalo niya sa mga moment na ito. Okay? Kumbaga, minsan magpapatalo ka. Minsan ipakita mo sa kanya na namamanipula ka niya. Okay? Para nang sa gayon, nalalaman mo rin o nakikita mo rin kung paano kanya nilalaro o kung paano siya maglaro o paano yung game niya o kung paano siya magmanipula. Okay? Dahil lang isang tao, kung alam niya na alam mo o alam niya na hindi kanya namamanipula o alam niya na alam mo na minamanipula ka niya, then ang gagawin nito ay mag-guard up ito o itatago niya yung laro niya para hindi mo makita ito. Pero kung makikita niya na minsan ay nagiging epektibo ito, okay, dahil sa pagpapanggap mo, okay, then ang tao na ito ay mas magiging loose o sabihin nating mas magiging sabihin nating palagay sa ginagawa niya, magiging komportable siya. Okay, kumbaga, hayaan mo siya na anuhin ka, manipulahin ka paminsan-minsan, ipanalo mo siya paminsan-minsan. Okay, at diyan nga actually yan ang rason kung bakit lumalabas o na-addict ang babae sa isang tao sa dopamine na nakukuha niya sa pagsusugal dahil sa inconsistent na emosyon, okay, o sa challenge na nakukuha niya o dun sa up and down na emosyon o roller coaster na emosyon at negative at positive na pakiramdam na makukuha niya sa pagsusugal na ito. Okay, dahil nga hindi siya consistent. Hindi niya alam kung kailan siya tatama. Hindi niya alam kung kailan siya matatalo. Okay, at dahil dun sa mystery na yon at dahil dun sa excitement na yon at sabihin natin bigla siyang tumama, okay, o dahil din dun sa mga experience na natatalo siya palagi tapos bigla siyang tumama, dun siya actually nahuhumaling. Parang ano yan teleserye, parang yung mga pelikula, laging, di ba, hindi consistent. Minsan yung pamilya, masaya sila, tapos bigla-bigla, mamaya may maaksidente o may mangyayaring hindi maganda. O minsan nga, na-anticipate na natin na ang saya-saya nila ngayon na may mangyayari dyan. O, di ba? Dahil nga, yan yung, sabihin nating psychology ng tao. Diyan tayo na addict, diyan tayo mas nagiging interesado. Okay? Kumbaga, dahil mayroong kasunod na hindi natin inaasahan. Okay? Kaya, napaka-importante na dapat ay hindi mo ito gagawin palagi at hindi mo ito gagawin sa kanya ng dahil gusto niya o dahil sabihin nating inaaway ka niya o para sa pakikipagbati o para sa sabihin nating pagsusuhol sa kanya. Okay? Kumbaga,
Huwag mong gagawin ito ng dahil sa kagustuhan niya. Gawin mo ito dahil sa kagustuhan mo. Okay, reward lang ito sa kanya para kahit paano yung utak niya ay natitrain mo rin na mas galingan pa. 'Di ba? Parang yung mga boss sa kumpanya, mga sabihin natin mga world leader o yung mga leader sa paligid, 'di ba ganyan ang ginagawa? Kahit sa pet mo, 'di ba sa aso, ganyan din ginagawa mo. Pag nag-sick siya, bibigyan mo ng treats, 'di ba? Pag may ginawa siya maganda, bibigyan mo ng food. Ganun din para ma-train mo yung utak niya ng subconsciously. Okay, kumbaga hindi niya namamalayan o naka-covert na yung tinuturuan mo pala siya o tinitrain mo na yung utak niya para sumunod ng sumunod sa iyo at ma-addict sa nararamdaman niya na sabihin nating parang pakiramdam nga sa pagsusugal, okay? O paglalaro ng sport. Even sa sport, 'di ba ganyan? Kaya tayo naglalaro ng sport, hindi naman dahil lang sa trophy o dahil lang sa panalo, kundi dahil sa experience na mararanasan natin dito o makukuha natin dito, which is yung yung challenge, okay? Kumbaga, yung up and down na emosyon, yung walang kasiguraduhan. Yun ang gusto ng babae, yung uncertainty. Okay? Kaya, napaka-importante na maging creative ka. Okay? Hindi lang isa ang bagay na ginagawa mo. Minsan, sabihin nating, tanungin mo siya anong gusto niyang pagkain, sundin mo. Minsan, tanungin mo saan niya gusto pumunta, sundin mo. Kung may special na okasyon, tanungin mo sa kanya kung anong gusto niya ngayong araw na ito, ibigay mo. Okay? Pero, tanda mo, huwag mong gagawin ito bilang pagsisimp. Huwag kang gagastos ng malaki at huwag mong gagawin ito dahil kagustuhan niya o dahil lang inaaway ka niya o para sa pakikipagbati mo sa kanya. Okay? Gawin mo ito bilang reward sa kanya sa tamang timing. Pagdating sa pagmamanipula o sabihin nating pag-lead sa isang tao o pagkukondisyon ng emosyon ng isang tao, it's all about timing, lalong-lalo na sa babae. Okay? Kumbaga, ikaw yung kasino niya, ikaw yung sugal niya. Okay? Hayaan mo siyang ma-addict sa bagay na ginagawa mo nang ang buong akala niya ay siya ang may gusto nito o nakakagawa ng bagay na ito. Okay? Pero again, huwag mo siyang ititrain na gawin ito o mangyari ito nang dahil sa bagay na negatibo, which is yung dahil magkaaway kayo kaya mo ginawa. Dahil pag ginawa mo yan, dun siya naman masasanay. Kumbaga, aawayin ka na niyan palagi. Okay? O kaya may gagawin na yan palagi na hindi maganda para lang masunod siya. Okay? Kumbaga, ipakita mo sa kanya na mangyayari ito o mangyayari lang ang bagay na ganito kung ako ang masusunod at magiging mabuti o magaling ka sa akin. Pero tandaan ninyo, hindi lang sa pagtanong sa kanya o pagtatanong kung ano yung gusto niyang kainin o anong gusto niyang gawin o saan niya gusto pumunta, pwede mong gawin itong bagay na ito. Okay? Kumbaga, pwede mo rin itong gawin dahil sa request niya. Okay? Pero dapat tama ang application. Ibig sabihin, dapat hindi ito magamit ng babae mo bilang pangmanipula sa iyo, tulad ng ginagawa ng mga babaeng hustler, tulad ng mga babae sa club, tulad ng mga babae sa beer house. Okay? Yung kumbaga, baka mamaya ay pag napansin niya na bumibigay ka kapag ka mabait siya, ay abusuhin niya naman ito. Okay? Kaya napaka-importante na kapag ka nag-request siya ng isang bagay, gagawin mo lang ito kapag ka sabihin nating ginalingan niya o sumunod siya at hindi ito palaging mangyayari. Kumbaga, mangyayari lang ito kapag pati yung ginagawa niya ay consistently tumataas. Kumbaga parang casino nga, parang gambling, okay? May VIP level. Kumbaga pati yung task niya nag-iiba. Kung dati yung hotdog lang ang kinain ng masarap, binigyan mo na kagad siya ng isang reward, okay? Ngayon dapat hindi lang basta yung hotdog ang kainin niya, pati yung donut dapat kinakain na rin niya. Okay? Mga example lang naman ito, pero kumbaga pati yun. Okay? Yun na rin dapat ang tumataas nga yung level ng ginagawa niya para makita niya na hindi ito basta-basta nagagawa at dapat tama din ang timing o tama rin yung timpla. Okay? Kumbaga sa isang buong buwan, isa o dalawang beses mo lang ito pwedeng gawin sa kanya. Okay? Sa totoo lang, isa lang ang pinaka-best. Kumbaga, yung pangalawa, case-to-case basis na yan. Kung merong okasyon, o kaya talagang may ginawa ulit siya na napakalaki. Like, for example, bigla siyang may ginawang isang bagay para iligtas yung buhay mo. O kaya tinulungan ka ng napakalaki sa negosyo mo.
Okay? Then, dun mo ulit pwedeng ulitin ito. Case-to-case basis na yung pangalawa. Pero, isang beses lang talaga ang pinaka-best. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat tumataas din yung level ng ginagawa niya. Dahil tandaan ninyo, isang beses lang tayo makikipagkita sa babae sa isang buong linggo. Okay? Mostly, ang oras natin ay nakatutok sa grind and purpose natin, sa pag-abot natin sa tunay nating potensyal, sa mission natin, sa mga goal natin, okay? Tapos, kakausapin lang natin siya sa chat kapag magsiset lang tayo ng date. Okay? So, ibig sabihin, sa isang buong linggo, yung 6 na araw doon, nakatutok sa atin. Yung isang araw doon, yun lang yung para sa kanya. Tapos, may ibang babae pa. Okay? Kaya, napakadalang talaga dapat na mangyari ito. Okay? Dapat alam mo kung paano yung tamang timpla. So, kung may rotation ka at ibibigay mo ito sa kanya, minsan lang talaga dapat mangyayari ito. At pag nangyari ito, o hinayaan mong gawin niya ito sa iyo mula sa kanyang request, okay? Then hayaan mong mangyari ito na para bang namamanipula ka niya. Kumbaga para bang hindi lang ito basta reward, achievement niya ito. Parang pag nanalo ka sa sa gambling, okay? Parang ang galing-galing mo. Okay? Pinaghirapan ko to. Para nang sa gayon ay cherish niya rin ito at ulit-ulitin niya. Na feeling niya ang galing niya na gawa niya ito. Para maramdaman niya ulit yung galing niya na yon, hahabol-habulin niya ito. Minsan nga hindi niya na maiisip na hinahabol niya pala ito dahil lang para maramdaman niyang magaling siya. Mismong utak niya na ang magkocommand sa kanya. Namimiss ko yung pakiramdam na yon. Gawin natin ulit. Siya mismo ang mga ngati na gawin itong bagay na ito. Kumbaga parang drug addict na magigiyang o mga ngati na mag-take ulit ng drugs, okay? Kahit na alam niya pa na parang hindi naman niya kailangan gawin ito sa oras na ito, pero mismong yung utak na niya ang magkocommand sa kanya na gawin niya ang bagay na ito. Okay? So, ganun lang ang gagawin ninyo. Make sure na tama ang timpla, tama ang timing, at hindi kayo magmumukhang nagsisimp o gagastos ng malaki o gagawa ng isang bagay na magmumukha na para bang ginagawa nyo ito na parang desperado kayo. Okay? Lalo na hindi nyo ito gagawin nang dahil nakikipagbate o nakikipag-ayos o ginagawa niyo ito para sa kanya. Kumbaga, pakita nyo lang na kahit paano namamanipula kanya, pero parang ang dating ay tsamba. Okay? Parang casino nga. Okay? Hindi ka naman nananalo sa casino o sa sugal ng iniisip mo na parang ang galing mo, alam mo kung paano laruin talaga. Kahit yung mga veteranong nagsusugal, alam nila na nanalo lang sila dahil sa tsamba o dahil sa swerte. Okay, ganun lang yung kanya. Ganun din yung dating niya. Okay, kumbaga, sinwerte ako, nadali ko siya ngayon. Okay, minsan magpapatalo ka para nang sa gayon ay hindi siya mababato o hindi siya sabihin nating mapapaisip na para bang lagi na lang siyang talo. Okay? Nakakabuisit kasi maglaro ng ganon, di ba? Lagi kang talo, magkukwit ka someday. Boring yung ganon. Okay? Pero, again, ang gusto natin mangyari dito ay yung uncertainty, yung mystery, at yung pagbibigay ng hope sa kanya. Yun na magpapahook talaga sa kanya dito. Matter of fact, mahuhook siya, of course, ng subconsciously dahil gagawin mo ito ng covert. Hindi niya alam na ginagawa sa kanya. Yan ang pinaka-best way para na mamanipula ang utak ng isang tao. Dahil of course, kung alam niya minamanipula siya, magagawa niyang iwasan ito. Okay? Pero again, ang babae ay emotional. So kung emotionally, makukuha pa rin ng babae kahit alam na niya minsan kung ano nangyayari. Parang yung mga nagsusugal at mga drug addict, kahit alam na nila na minamanipula sila, alam na nila na may daya yung sugal, alam na nila na masama yung ginagawa nila, gagawin pa rin nila ito. Kasi nga it feels good at hinahanap na ito ng utak nila. Okay? Tamang timpla. Okay? Again, 1 beses hanggang 2 beses lang sa 1 buwan ito mangyayari. Hindi linggo-linggo. Dahil kung gagawin mo ito linggo-linggo, aabusuhin niya na ito. Okay? Pakita mo sa kanya na minsanan lang, sinwerte ka lang. Okay? Hindi mo to magagawa sa akin palagi. Okay? At hindi lang ito sa pagtatanong. Okay? Minsan din sa request niya, i-grant mo yung request niya. Kaya sinabi niya, gusto niyang kumain ng ganito, gusto niyang pumunta sa ganito, gusto niya ma-experience yung ganito kasama ka. As long as kaya, hindi ganun kamahal, hindi parang desperado yung gagawin mo, hindi ka na magmumukhang sugar daddy, then go ahead. I-grant mo yung request niya. Pero again, mag-ingat kayo dahil itong laro na ito ay advanced game. Hindi ito para sa mga nag-uumpisa pa lang.
Dahil pag nagkamali kayo sa application nitong bagay na ito, maaring isipin niya na mahina ka o nagsisimp ka na sa kanya. Okay? Dapat panatilihin ang masculine frame at pagkatapos nito ay matuto kayong bumawi dahil pagkatapos nito dapat maipakita mo sa kanya na hindi ka pa rin niya kontrolado. Okay? Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, gusto kong makita niya. Kaya nga, isang beses hanggang dalawa lang para isipin niya na nanalo pa rin yung house, nananalo pa rin yung casino. Yung casino pa rin ang dominante, hindi pa rin ako. Maraming salamat.